safe na safe kayo ito. Yung landlady dito, kaibigan mo, kaya gwardyado ka. Yung bahay namin, yan lang. Kaya, anytime. Maraming salamat. Gusto ko lang naman maging ligtas. Marlon! Nay! Nay! Nay, si Tita Carla nga pala. Yung mami ni Ana. Oh, ikaw pala si Carla? Ang ganda-ganda mo. At batang-bata pa. Eh, para na lang kayo magkapatid ni Ana. Diba? Di naman. Alam mo, ang swerte-swerte ng anak ko. Kasi, para bang nagbigay siya ng magandang direksyon sa anak ko. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako dahil ang dami-dami talagang nabago sa buhay ni Marlon. Ma, hindi ako naniniwala sa long-distance relationship, okay? Eh, sana sinabi mo kay Marlon bago ka umalis. Pinakasan mo lang yung tao. Eh, Ma, ngayon ko lang naman na-realize nung magkalayo na kami na it won't work. Sabihin mo nga sa akin, minahal mo ba talaga si Marlon? O ginamit mo lang? No, ba't ko naman siya gagamitin? Alam mo, nakakahiya kay Marlon at saka sa pamilya niya. Ang taas-taas pa naman ang tingin nila sa'yo. I'm sorry. Hindi ko naman intensyon na saktan siya eh. It just happened na may nakilala akong ibang guy dito. Siya lagi yung kasama ko. Tsaka, siya lang yung nasa tabi ko, lalo na kapag nalulungkot ako. Kaya minahal ko siya. Dahil siya lang yung nandito. Siya lang. Sige na, ikaw na yung bahala kay Marlon, ha? Tell him I'm sorry. Bye. Pwede ba kong dito? Ano ba? Wala. Ba't kayo yung anak mo? Lahat ng gusto niya. Lahat ng gusto niya ginawa ko. Pakiramdam ko pinaglaruan ako. Minahal ko naman siya. Hindi ko siya niloko. Sinubukan ko lahat ng mga kaya ko para ibigay sa kanya, pero nag-ibang bansa na, kinalimutan na ako. Ganun ba yun? Kasi binago ko naman yung buhay ko eh. Ganap akong trabaho. Lahat. Naghanda ako para sa future namin. Pero ganito lang yung nangyari. Pakiramdam ko ginagawa ko eh. Ganun ba yun? Ganun ba talaga yun? Ako rin. Hindi ko alam kung ba't karoon ng anak ko. Alam mo, naghiwalay kami ng asawa ko. Sinisi niya ako. Kasalanan ko daw. Hindi ko rin siya pinigilan. Baka naman naman pipigilan ng isang taong hindi ka na mahal at hindi mo na mahal. Dinala ko si Ana sa Amerika para makapagsimula kami ulit. Nilayo ko daw siya sa papa niya. Mula noon, bali-wala na ako sa kanya. Amerika. Parang na lang akong hangin sa kanya. Hindi niya ako nakikita, hindi niya ako naririnig. Kaya eto, mas pinili ko pa na umuwi dito sa Pilipinas.
Kahit papaano, may silbi ako dito. Bakit hindi na ako nilirespeto ng anak ko? Pero kahit ganun si Ana, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Alam mo, lasing na ako. Ayoko na. Ayoko na inumin yan. Ayoko na. Tulog na ako. Panahong iyon, hindi ko nagawang pumalag. Nadala ako ng aking kahinaan. Nadala ako sa kanyang kapusukan at sa isip ko, marahil iyon ang kabayaran sa kasalanan ng anak ko sa lalaking ito. Ganito ang Mega Mommy. Mega sardines.